Tagumpay nga pong na-upset ng Los Angeles Clippers ang paboritong kupunan ng Minnesota Timberwolves sa kanilang game kanina, 115-96 na pinangunahan ni Kawhi Leonard na nagtala ng 41 points. Samahan mo pa ng 8 rebounds, 4 steals na dahilan bakit maaga nilang nakuha ang momentum. Syempre dahil sa pagkapanalong ito ng Clippers, 2 games na ang kanilang win streak. Nakabawi na nga sila sa kanilang pagkatalo simula nang mawala sa team si James Harden. Ang maganda pa dyan, umangat na sa 25-27 ang record bilang pang-siyam sa West. Hindi rin naman sila nagkakalayo sa ika-8 seed na Golden State Warriors since 2.5 games na lang naman ang pagitan nila. Kapag naipanalo pa ng Clippers sa mga susunod na game habang nag-i-struggle ang Golden State, hindi malabo na maagaw nila ang ika-8 pwesto bago matapos ang linggong ito. As of now, nananatiling questionable pa rin ang kanilang bagong player, pero dahil kay Kawhi unti-unti nang umaangat ang team na ito. Sa kabilang banda, ang Los Angeles Lakers pa rin ang best clutch team ngayon sa NBA since malimit lamang silang natatalo sa dikitang laban sa fourth quarter. Sa katunayan, nananatili silang undefeated 23-0 sa tuwing papasok ang fourth quarter. Kaya isang magandang sinyalis ito para sa team. Ang maganda pa dyan, mas naging solido ang game plan ni Coach JJ Redick sa clutch since balak nitong gamitin bilang closing lineup sina Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James, Jared Vanderbilt bilang 5 at si Luke Kennard. Sa ganyang paraan, hindi sila mauubusan ng option sa perimeter man yan o sa ilalim ng basket. Plus, meron itong size sapat na para makipagsabayan at makipagpisikalan. Kaya inaasahan sa ganitong klaseng lineup makakasabay sila sa clutch minute. May ilang nakahandang play sa 5 player na ito, bagay na kailangan nilang gamitin sa dikitang laro. Naging easy win nga para sa Toronto Raptors ang kanilang game kanina laban sa Indiana Pacers, 122-104, nang magkaroon ng napakagandang adjustment dito ang team sa second half. At pinangunahan sila ni Scottie Barnes na nagtala ng 25 points at si RJ Barrett na merong 20 points. Pero ang tunay na pinag-uusapan ng mga fans ngayon sa naging panalo, walang iba kundi ang kanilang bagong players na si Trayce Jackson-Davis na nagtala agad sa kanyang debut game ng 10 points, 10 rebounds off the bench sa kanyang 2 out of 14 shooting sa loob lamang ng 16 minutes na playing time. Kahit man kakasali pa lang nito sa lineup at hindi pa niya masyadong gamay ang playing style, damang-dama agad ng kanilang team ang impact nito. Mas nakakagalaw nga ng maayos ang Raptors sa loob ng court kaysa sa Golden State, kaya magkakaroon talaga siya dito ng pagkakataong maipakita ang kanyang full potential at ma-develop ito ng Toronto Raptors.